Ako po si Sister Merlina, kasama po ng aking asawa, Brother Mer. Kami po ay taga Balayan, Batangas. Nung wala pa po kami sa Jesus is Our Shield, palagi pong nagkakasakit ang aking mga anak. Naging suki na po kami ng iba't ibang doktor po dito sa Batangas po. Ang findings po lagi ng doktor sa 3 ko pong anak, lagi pong pneumonia. Maging ako rin po, sabi po ng doktor, meron po akong bukol sa baga. Nagpa-check up po uli ako sa another doktor. Ang sabi naman po, may butas po ang aking baga. Grabe din ho yung pinagdaanan ko na hirap. 3 buwan po ako lagi na nasa ospital kasi yung panganay na dengue. Another buwan po, na dengue rin po yung aking pangalawa. Tapos nung sumunod po, yung asawa ko rin po na dengue. Hindi ko po alam noon ang gagawin po talaga. Nakikisaka lang po kami noon. May amo ho kami. Tapos pag ho kami umani lang po, nakikiparty lamang po kami. Iba't iba pong klase ang hanap buhay po ng asawa ko noon. Nagtatrabaho din po siya ng construction, lalako din po ng isda noon. Tapos yung lahat po ng kinikita po namin, dun lang po talaga napapunta sa pagpapagamot. Lagi po kami nag-aaway tungkol po sa pera. Sa dami po ng problema na dumating po sa aking pamilya, muntik na po kami maghiwalay. Isang araw po, ako nga po'y nakatanggap ng brochure ng Jesus is Our Shield, Oras ng Himala. At ako po ay nakadalo sa gawain dun po sa 30 years spiritual birthday po ni Tatay Apostol. Pagpasok pa lang po ng Cuneta Astrodome po, grabe na po yung talagang presence po talaga ng Lord. Through Tatay Apostol po, makikita mo po talaga ang Panginoong Hesus po sa kanyang buhay. Nanawagan po si Tatay noon, yung po mga may sakit karamdaman po, pumunta po sa unahan. Hindi po ako nagdalawang isip na tumakbo po talaga sa unahan. Naramdaman ko po yung glory po ng Lord na pumasok po sa aking katawan na hindi ko po maipaliwanag. Grabe po ang pagpupuspos ng Lord po sa akin nung araw na iyon. Lahat po ng ating bigat sa ating pong dibdib, sa ating pong kaisipan, kaluluwa, katawan, yung lahat po ng galit, sama ng loob, kinuha po talaga ng Panginoong Hesus. Gumaan po yung pakiramdam ko, parang ayoko na pong umuwi sa amin kasi po, iba po talaga pag nakabarating po pala kayo sa lingkod ng Diyos. At magmula po noon, ako'y nagpatuloy po sa pagdalo dito po sa Jesus is Our Shield, Balayan, Batangas Chapter. Naranasan ko po yung ganap po talaga na kalayaan. Hindi na po ako nagkakasakit. Ang mga anak ko ay hindi na po nagkakasakit dahil po sa aking pagsunod po. Ang asawa ko po nadala ko na sa gawain po ng Lord. Dati po, nung wala po ako sa Jesus Our Shield, uminom po ako ng alak. Una ko pong dalo ay sa family camp po. 2016 po yun. Nung dumating po doon sa Rugal na yun, talaga po ako'y bagot na bagot po sa aking sarili. Sabi ko po, magaling pa po ako hindi nakasama. Pero po nung gabi pong tumayo si Tatay Apostol, ang turot araw niya ay akin pong na puso po. Binago po ako ng Lord. Nawala na po yung gana ko sa pag-inom ng alak. Pati po sa pagbibigay, nung maglatag po ng mga offering bucket po sa harapan, sumilip po talaga sa isip ko na para pong namimera lang itong ministry pong ito. Nagbigay po rin ako kahit yun po ang isip ko. Nagsimula po talaga ako sa 20 pesos dong araw na yun. 3 araw po yung gawain doon. Lagi pong naglalagay ng offering bucket na yun. Kahit po gabi-gabi naglalagay po rin ako. After po nung gawain yun, yung pag-uwi po namin, may blessing po talagang dumating agad sa aming pamilya. Nananamahan pa lang po ako noon sa aking bayaw, sa kanila pong bangka. Ngunit patuloy po tayo sa Lord na nagbibigay, naglilingkod po rin pag naririto po sa tabi. Binago po talaga ng Lord ang aming pamumuhay. Ang tatay ko, nagpagawa po siya ng bagong bangka. Ginawa po niya akong kapitan ng bangka bilang mag-handle po ng tao. Totally, hindi po talaga ako mangingista. Hindi ko po alam talaga yan. Hinutya po nila ako nung ako magdala ng bangka kung ano po daw ang aking uhulihin sa laot. Hindi po ako talagang papaniwala sa aking sarili. Dati po talagang natatakot ako dahil ayaw po akong payagan ng nanay ko. Dahil hindi po nga ako mangingista. Sabi, hindi ka marunong lumangoy. Bali 5 po kami. 4 po yung aking tauhan. 1 linggo po kami doon sa dagat sa panguhuli ng isda.
Kasama ko po talaga ang Lord. Pag uwi ko po, anong daming istang huli ko po talaga. Doon po sila namangha. Ang panghuli po lang namin ay yung pong kawil. Isa-isa po lang namin nuhuli yung ista. Hindi po namin kita yung aming kinakawil sa ilalim ng dagat. Talaga pong naroon po talaga ang favor ng Lord. Sa pagpapatuloy po namin sa Lord, sa pagbibigay po, isang araw po, nakabili po kami ng sariling bangka na pinagkaloob po sa amin ng Lord. Dito sa amin pong rugal na nagtataka po sa bangkang yan dahil hindi po umuwi yan ng lugi. Mga nagdaang buwan po, nadaan po ang lugihan, wala pong mahuli. Ngunit pagdadating ko po talaga, marami po laging huli ako. Kaya po sila nagtataka. Sabi po nila kung ano po raw ang gamit ko sa laot, yung anting-anting po. Ang sabi ko lang, ang isa lang ang anting ko, si Jesus lang. Dahil siya lang ang nagbibigay niyan. Naalala ko po noon sa panawagan po ni Tatay Apostol, anniversary po yun. Nagbigay po ako ng 10,000, nang huli-huli ako ng ista. Ang binalik po ng Lord ay 42,000 po doon sa pinagkaloob kong 10,000. Kahapon po ay kararating ko po lamang na galing laot. May 1,000 kilo po yung nahuli po namin ista. Mula po sa maliit hanggang sa palaki po na gulyasan, kulis po. Ang Lord po ang napapadala sa amin ng mga customer pagka kami nagbibenta ng ista. Dati po, isa lang po ang bangka namin. Ngayon po, 3 na sila. Isang malaki po at 2 maliit po na pinagkaloob po ng Lord. May 5 po na kami pong tauhan ngayon. Dati po kami ang bumabali. Ngayon po, kami ang nagpapabali sa mga tao. Hindi na po kami nangungutang dahil kami na po ang nagpapautang. Ngayon po, pinagkalooban po kami ng Lord ng 2 tricycle. Binigyan po kami ng bahay. May 2 pong kwarto ito. Dati po pawid lang ang bubong ng terrace po namin. Pero ito pong dumaang knockdown na ito. Nagtataka po ang mga tao dahil knockdown na nga po. Walang mga hanap buhay. Patuloy po tayo nagpapagawa sa munting bahay pong pinagkaloob ng Lord. Sa pagsunod po natin sa Lord, ang nanay ko po at tatay ko, yung kanila po ding mga hanap buhay, pinagpapala din po ng Lord. Dati po ang hinuhuli ng bangka nila, kaunti lamang. Ngunit ngayon po, lahat po ng kanila pong nilalagyan po na bodega po ng isda, pinupuno po ng Lord. Dati po, ayaw po nila na maipanalangin ko po sila. Pero ngayon po, napatanggap ko na rin po yung tatay ko. Napatanggap ko na rin po yung nanay ko sa Lord. Ang relasyon po naming mag-asawa okay na po. Hindi na po kami nag-aaway. Ini-enjoy po namin yung perpektong kalusugan po. Nagpapasalamat po kami. Napunta rin po kami dito sa Jesus Awagsid, sa lingkod po ng Diyos na si Tatay Apostol. Kami pong lahat ay pinagpala ng Lord. Kaya po, kung hindi nagbibigay, magbigay na po kayo. Huwag po kayo matakot at wala pong lugi sa pagbibigay. Puro tubo po. Dahil ako po ang nakaranas. Nung una nga po, sa 20 pesos, ako'y nanghihinayang. Pero ngayon po, libo-libo na po kami mag-tithe offering. Maluwag po sa aking puso dahil naranasan ko po ang katapatan ng Lord sa aking buhay at sa aking pamilya. Ano po ang hintay nyo? Magbigay na po kayo at maranasan nyo po ang himala at pagpala na naranasan namin ng aking pamilya.